Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang karagdagang bangkay ang nakuha ng Philippine Coast Guard o PCG dahilan upang umakyat sa 45 ang kumpirmadong nasawi habang 316 ang nakaligtas sa trahedya ng MV Trisha Kirsten III na lumubog noong January 26 habang bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Jolo, Sulu. Kinumpirma rin ng technical divers ang eksaktong lokasyon ng barko, 1.8 nautical miles mula Balok-Balok Island habang nagpapatuloy ang underwater assessment at retrieval. Samantala, inakyat na ito sa antas ng public health emergency matapos ideklarang hindi na ligtas hawakan ang mga nare-recover na bangkay kaya tuluyan ng lumipat sa full retrieval operations ang mga otoridad sa Basilan. Sa emergency interagency meeting sa Zamboanga City nitong Miyerkules, February 4, nagbabala ang Regional Forensics Unit 9 at SOCO na lampas na sa normal na pagkilala ang mga nabiday sa matinding decomposition. Bilang tugon na pagpasyahang dalhin agad ang mga mare-recover sa Talabaan Public Cemetery para sa agarang pagproseso at paglilibing upang maiwasan ang panganib sa responders at komunidad. Naharang ng mayorya ng Senado ang umano'y planong pagpapalit sa liderato ng mataas na kapulungan. Bago magsimula ang plenary session kahapon, umugong ang balitang may hakbang ang minorya upang patalsikin si Senate President Vicente Tito Soto III. Gayunman, pormal na nagtapos ang sesyon nang walang naganap na regodon sa liderato. Kalaunan, kinumpirma ni Soto na siya ay mananatiling Senate President. Sa isang panayam, sinabi ni Soto na tinanggihan ni Senator Loren Legarda ang alok na humalili sa kanya bilang pinuno ng Senado. Nilinaw rin niya na walang umiiral na term sharing agreement sa Senate presidency. Bagamat may umano'y plano ang majority bloc na gawing kauna-unahang babaeng Senate President si Legarda sa loob ng 2 hanggang 3 buwan bago magtapos ang 20th Congress. Naging usap-usapan din ang pagpwesto ni Legarda sa podium sa sesyon kahapon matapos siyang tawaging Madam President na Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Ipinaliwanag naman ni Legarda na siya ay nagsilbi lamang bilang presiding officer sa sandaling iyon. Pinatawan ng Kamara ng panibagong suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa sesyon nitong Miyerkules, Pebrero 4 sa botong 238 na pabor at 9 na abstention. Inaprubahan ng plenaryo ang 60 araw na suspensyon na walang sweldo at benepisyo sa bagitong mambabatas. Ayon sa House Committee on Ethics and Privileges, muling pinarusahan si Barzaga dahil sa paglabag sa terms ng una nitong suspensyon. Gaya ng hindi pagdalo sa mga pagdinig ng komite, kaugnay ng mga bagong paratang laban sa kanya. Kababalik pa lamang ni Barzaga sa Kamara kahapon matapos ang naunang 60 araw na suspensyong ipinataw sa kanya noong Disyembre 2025 dahil sa umano'y hindi angkop ng mga post sa social media at misconduct. Kaugnay nito sa isang pahayag, sinabi ni Barzaga na tanggap niya ang suspensyon o kahit patalsikin siya sa pwesto. Basta ay maiayos umano ng Kongreso ang ekonomiya ng bansa. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.